So mga bagay na kailangan mong gawin o ipatupad sa isang relasyon upang hindi ka iwan ng isang lalaki. Oo mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin kasi kadalasan ang mga kababaihan hindi na po nabibigyang pansin ang mga bagay na ito. Kaya dito sa video natin na ito mga kamamay, bibigyan ko ng diin at ipaalam muli sa inyo, refresher ba, ika nga, para sa ganon muli mong maalala yung mga bagay na kailangan mong tumbukin, kailangan mong gawin, kailangan mong ipakita. Para sa ganon, hindi ka na iwanan ng isang lalaki. Ang hirap din kasi kapag ka palagi sa relasyon, lagi na lang puro away, puro tampuhan, puro sakitan, puro na lamang maririnig mo sa kanya, hindi magandang sinasabi sa iyo. Nakakaumay ang ganyan, nakakapagod yung ganyan. Kaya ikaw, kung gusto mo ng isang healthy relasyon, kung gusto mo ng isang matibay na relasyon, yung tipong saya, ligaya, okay? Di ba? Sino ba naman ang may ayaw niyan? Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. So bago ko po sabihin sa inyo ang mga bagay na to, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre huwag niyong kalilimutan na i-like ang video ito para marami pa tayong matulungan, maturuan, at mapaalalahanan tungkol sa isang healthy relasyon. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan sa ilalim, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So para hindi ka iwan ng isang lalaki, ano ba yung unang bagay na kailangan mong gawin? So number 1, buksan ang komunikasyon. Yes, mga kamamay, kailangan bukas ang inyong komunikasyong dalawa sa isa't isa. Yung tipong wala kayo dapat na itinatago sa bawat isa, sa partner mo, sa asawa mo, sa jowa mo. Mahalaga na maging tapat ka kamamay sa isang relasyon, sa iyong kapareha, sapagkat yan ang magiging pundasyon ng isang matibay na relasyon. So, kailangan hindi ka nagtatago, hindi ka naglilihim. Baka mamaya, baka mamaya may mga bagay ka pang hindi sinasabi sa kanya. Tapos kapag ka nalaman ng lalaki na may tinatago ka, di ba? Baka mamaya masira ang relasyon ninyo. At ako sigurado, ayaw mo rin na merong tinatago sa iyo ang partner mo. Kaya dito sa ating tips number 1, kailangan meron kayong bukas na komunikasyong dalawa. Kung may problema, kung may sakuna, kung may hindi ka maintindihan, kung ikaw ay nasasaktan, kung hindi okay sa iyong setup, magsalita ka. Umamin ka, harapin mo siya, huwag kang mahihiya, okay? Huwag kang magagalit, kausapin mo siya ng mahinahon, ipaliwanag mo sa kanya yung mga bagay, yung mga concerns mo, yung mga problema sa inyong relasyon. Mahirap din naman na hindi ka nagsasalita. Okay? Baka mamaya, punong-puno ka na, tinitimpi mo pa rin. Hindi na okay sa'yo yung ginagawa ng lalaki, pinagtsatsagaan mo pa rin. Tapos ikaw, kung kanino mo sinasabi yung problema ninyo. Tapos yung mga taong nakapaligid sa inyo, masyado na kayong i-judge. Kaya mangyayari mga kamamay, kung gusto mo na hindi ka iwan ng isang lalaki o kung gusto mo na tumibay ang inyong relasyon, kailangan bukas ang inyong komunikasyon. Lagi niyong sabihin, aminin ang lahat. At ikaw, kung meron mang sinasabi sa iyo ang isang lalaki, pakikinggan mo yon. Okay? Para sa ganon, ang isang lalaki ay makinig din sa iyo kapag ka meron kang inaamin sa kanya, sinasabi sa kanya. Tandaan nyo, ayon sa mga eksperto, yung poor communication, yan ang dahilan kung bakit marami ang relasyon na nasisira. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na tumibay ang inyong relasyong dalawa, dapat mayroon kayong bukas na komunikasyon. Okay? So number 2, ipakita ang iyong pagmamahal sa araw-araw. Oo mga kamamay, napakahalaga nito. Kailangan iparamdam, ipakita mo sa kanya araw-araw yung pagmamahal mo. Okay? Yung mga simpleng gestures, yung tipong hawakan mo ang kamay niya, halikan mo siya, yakapin mo siya, tanungin mo siya. Kamustahin mo siya kung kamusta ba ang araw niya. Okay, yung mga ganyang bagay, yung tipong tinatanong mo siya, inaalam mo kung anong nangyari sa araw niya, malasakit po at pagmamahal yan mga kamamay. Nagpapatibay yan ng relasyon.
Okay, nagiging pundasyon din yan ng isang relasyon upang maging matibay. Tandaan mga kamamay, kung mga kabaligtaran nito ang mga nangyayari, yung tipong hindi ka na nagtatanong, hindi mo na siya kinakamusta, hindi ka na nag-aalala. Di ba, wala ka nang malasakit sa partner mo kapag kaganyan, hanggang sa mamatay at mawala na yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, hanggang sa manabang na ang lalaki sa iyo. At ikaw ganun din, sapagkat wala na kayong pakialam dalawa sa nararamdaman ng bawat isa. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na maging healthy ang isang relasyon, hindi ka iwan ng isang lalaki, kailangan ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanya araw-araw. Yung mga simpleng gesture lang na yan, okay na yan mga kamamay. Ang mahalaga, nararamdaman at ipinapakita mo sa kanya. Mahalaga yan mga kamamay. Kaya kung ikaw, hindi mo ginagawa to, hindi mo pinaparamdam to sa iyong partner, ngayon sinasabi ko sa iyo, umpisahan muna, okay, na ipakita sa kanya araw-araw ang pagmamahal mo. So next, maglaan ng oras sa isa't isa. Yes mga kamamay, kahit gaano pa kaabala, ka-busy, ka-hectic ang schedule mo sa araw-araw, kailangan maglaan ka rin ng panahon sa iyong partner, sa iyong asawa, sa iyong jowa. Mahalaga mga kamamay sapagkat ito ay nakakapagpalalim ng inyong samahan, nakakapagpalalim ng pagmamahalan. Yung simpleng sa umaga, araw ng linggo, magkasama kayong nag-jogging, naglalakad-lakad kayo. O kaya naman, nanonood kayo ng pelikula. Sabay kayong nanonood ng TV kaya, ng paborito nyong TV show. O kaya naman, ipinagluluto nyo sila. Diba? Mga kamamay, yung simpleng bagay na ganyan, napakalaki na ng impact nito sa isang lalaki. Yung tipong paglalaan mo ng oras sa kanya, paglalaan mo ng sarili, okay, ng sarili mo sa kanya, napakahalaga niyan mga kamamay, sapagkat nararamdaman niya na nandiyan ka para sa kanya. Hindi ka lamang nandiyan kapag may kailangan ka. Kailangan pakita mo rin sa kanya na supportive ka sa kanya at naglalaan ka ng oras at panahon para sa inyong dalawa. Mahalaga yan mga kamamay. Kaya kung gusto mo na hindi ka iwan ng partner mo at mas lumalim pa ang inyong samahan na relasyon, kailangan maglaan ka ng panahon at oras sa kanya. So next, magbigay ng espasyo at respeto. Alam niyo mga kamamay, bawat isa sa atin may interes at pangangailangan. Kahit pa sabihin natin na asawa mo siya, partner mo siya, jowa mo siya, o kahit ano pa man, kailangan magbigay ka pa rin ng espasyo at respeto sa partner mo. Huwag mo siyang kokontrolin. Hindi porke o hindi kesyo mag-asawa kayo o mag-jowa kayo, pwede mo na siyang kontrolin na tipong hindi na niya pwedeng gawin yung mga bagay na gusto niya. Hindi po pwede mga kamamay. It's a big no para sa akin. Hindi magiging masaya, hindi magiging malalim, matibay ang isang relasyon kapag kaganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, magbigay kayo ng espasyo at respeto sa isang lalaki. For example, gusto ng iyong asawa, ng iyong jowa, na lumabas kasama ang kanyang barkada, maglalaro daw siya ng basketball sapagkat kalahating taon na daw siya hindi nakakahawak ng bola. At kalahating taon na rin, simula nung niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga barkada na maglaro, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin pumapayag. So sana mga kamamay, after mong mapanood ang video ito, magbigay ka rin ng espasyo at respeto sa kanya. Huwag mo siyang kokontrolin. Yung tipong ikaw na lang palagi ang masusunod, ikaw na lang palagi ang dapat pakinggan. Tandaan mga kamamay, nakakasakal yung ganyan. Yung tipong tinatasahan mo lahat ng ginagawa ng isang lalaki, tinatasahan mo lahat ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Oo, tama naman. Tasahan mo kung sumusobra. Pero kung hindi naman sumusobra, please, wag mo munang matahin. Okay, yung tipong 2 hours, nakasama ng paglalaro ng basketball ang kanyang mga kaibigan, okay na yun. At least, nakita ng isang lalaki na binibigyan mo siya ng espasyo at nire-respeto mo yung kanyang mga ginagawa at sinasabi. Okay? Baka kasi mamaya isipin ng lalaki, ina-under mo siya at kinokontrol. Ayaw pa naman ng mga kalalakihan na ganyan. Kaya kung gusto mo na mas mahalin, mas irespeto ka rin at mas magmahal ang isang lalaki sa'yo, kailangan magbigay ka ng espasyo at respeto sa kanya. Okay, napakahalaga niyan mga kamamay bilang isang babae
at bilang partner mo ay lalaki. Okay? So next, magplano para sa hinaharap. Okay? Mga kamamay, ang pagpaplano kasama ang partner mo, okay, ay pagpapakita ng commitment sa isang relasyon. Ibig sabihin, isinasama mo siya sa iyong mga plano, sa iyong mga pangarap. Okay? Ang mga babaeng ganyan, ibig sabihin ko ay sinasama mo siya at hindi mo siya kinakalimutan sa iyong mga gustong tuparin sa buhay, pagpapakita yun ng pagmamahal, okay, sa isang karelasyon, sa isang lalaki, sa isang babae, sa isang relasyon. Kapag ka ang partner mo, okay, o sabihin natin ikaw, sinasama mo siya, plano mo, o sa iyong mga balak para sa success, ibig sabihin, pag nalaman niya ng isang lalaki, matutuwa yun. Mas mamahalin ka niya sapagkat hindi mo siya iniiwanan eh. Magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, kung may mga plano ka, isama mo siya at wag na wag mo siyang kalilimutan. Maging ang pamilya ninyo, maging ang mga anak mo, maging anak nyo, isama mo sa mga plano. At sigurado ako mga kamamay, mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. At mahirap din naman sa isang babae kung wala ka namang plano. Yung tipong basta ka nalang umaasa sa isang lalaki. Okay? Kung ikaw man ay, ibig sabihin ay umaasa lang sa isang lalaki, kailangan tulungan mo siya sa mga plano niya para sa inyong relasyon. Okay? So, kailangan magtulungan kayo sa mga plano ninyo. Kailangan magtulungan kayo sa mga bawat hakbang at gagawin nyo sa inyong mga buhay. So, mga kamamay, kailangan, okay, include, isama mo siya sa iyong mga plano. Okay? So, next. Maging tapat at mapagkakatiwalaan. Yes, mga kamamay, sa panahon ngayon, hindi lang mga lalaki, maging ang karamihan ng mga babae ay hindi na mapagkakatiwalaan. Okay? Ako nagsasabi sa inyo, huwag na kayong magmalinis mga girls. Huwag na kayong, akala nyo wala kayong ginagawa. So sa mga makakapanood nito, sorry to say, pero kung gusto mo na magtiwala sa iyong isang lalaki, kung gusto mo na mas tumibay ang inyong relasyon, kailangan ikaw yung babaeng mapagkakatiwalaan. Ang pagtataksil, ang pagsisinungaling, ang pagkasabi ng hindi totoo, yan po ay nakakawasak ng relasyon, sinasabi ko sa inyo. Oo, masarap. Oo, masaya. Pero ako nagsasabi sa inyo, walang lihim na hindi nabubunyag. Walang mga bagay na, ibig sabihin, walang mga bagay na nag-i-exist kung panluloko ang ginagawa mo. Tandaan mo, mabubuking, malalaman at malalaman din yan ng partner mo. Kaya kung ako sa inyo, maging babae kayo na mapagkakatiwalaan. Maging babae kayo na po pwedeng, okay, ibahay. Okay? Kasi sayang ang relasyon eh. Kung kayo ay nasa 10 years, 20 years, nasa isang relasyon, tapos saka pa kayo magloloko, saka pa kayo magtataksil, sobrang dami ng panahong masisira. Sobrang sayang ng relasyon. Kaya kung kayo ay magloloko din lamang, sabihin nyo na. Magsabi agad kayo. Para yung lalaki, okay, ay makapag-adjust ka agad. Hindi na masayang yung kanilang oras sa mga kagayan yung babae. Okay, hindi ko alam kung bakit nyo pa ginagawa yung mga ganyang bagay, kung kailan stable na yung inyong relasyon, kung kailan okay na yung inyong relasyon, o kaya naman sabihin ng iba dyan, napakarami na kasing problema, napaka-toxic na kasi. Kung ganyan din lamang naman pala ang gagawin ninyo, magsabi na agad kayo, magtapat na agad kayo, hindi yung saka kayo magloloko kapag kayo pa. Okay, sinasabi ko sa inyo mga kamamay, ang pagtaksil at pagsinungaling ay walang pupuntahang maganda sa isang relasyon. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, maging babae kayong mapagkakatiwalaan at mamahalin kayo ng isang lalaki kapag ginawa nyo yan. At kung may mga lalaki man nasisira, sasayang sa inyo, sigurado akong sila yung nawalan at hindi kayo. Okay? So next, magbigay ng pasasalamat at pagpapahalaga. Napakahalaga nito sa isang relasyon mga kamamay. Kung kayo man ay binigyan, inabutan, sinulitan, isinama sa isang outing or nag-out of town kayo, binigyan kayo ng pera, niregaluhan kayo, binigyan kayo ng damit, o kung ano pa mang natanggap ninyo mula sa isang lalaki, sa inyong asawa o sa inyong jowa.
Learn how to say thank you. Hindi yung binigyan na kayo ng pera, tatanungin nyo, bakit ito lang? Binigyan kayo ng damit, bakit ang pangit naman ito? Magbibigay ka lang din naman, bakit ganito pa? Mga kamamay, iwasan nyo po yung ganon. At iwasan nyo rin na maging pagalit pa kayo kung kayo ay magbibigay ng comment sa kanyang ibinigay. Tandaan nyo mga kamamay, ang isang babaeng nagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga natatanggap ay mas deserving na mas makareceive ng mas maraming biyaya. Tandaan nyo yun mga kamamay, kung kayo ay mga babaeng reklamador, na kayo ay binigyan na nga ng regalo, reklamo pa kayo. Tandaan nyo mga kamamay, madadala ang isang lalaking bigyan kayo ng mas malaki pang blessing, mas malaki pang regalo. At saka, hindi magiging maganda, magiging maluwag ang inyong relasyon kapag kaganon. Laging magagalit sa inyong isang lalaki o kaya naman mauumay ang isang lalaki. At minsan, nagiging dahilan ito kung bakit nagtataksil ang isang lalaki. Alam kong mali, pero sana wag niyo pong gawin na magreklamo sa mga bagay na ibinibigay nila sa inyo. Sa halip na magpasalamat, nagrereklamo pa kayo eh. Okay, so sana mga kamamay kahit papaano makatulong ang mga simpleng mga tips kong ito upang sa ganun ay hindi ka iwan ng isang lalaki. Mas mahalin ka niya at mas i-treasure pa. So mga kamamay, if ever na nagustuhan mo ang video ito, i-like mo naman. Okay, mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang video at love advice na maaari kong i-share sa inyo. May mga katanungan kayo, may gusto kayong ipatopic, comment nyo lang sa baba ng video ito at susubukan at sisikapin ko yung gawa ng video para sa iyo. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment ka rin dyan at baka next video, shoutout na kita. So paano mga kamamay, maraming salamat sa tumapos ng video ito. Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.